Let me dive into your ocean of emotions. Let me crawl into your senses slow. Mga ambag ni Renaissance sa iba't ibang larangan. Give you truth in my devotion. Sa larangan ng sining at panitikan, una si Francesco Petrarch noong 1304 hanggang 1374. Siya ay kilala bilang ama ng humanismo. Ang pinakamahalagang sinulat niya sa Italyano ang Songbook, isang koleksyon ng mga sonata ng pag-ibig sa pinakamamahal niyang si Laura. Ang pangalawa naman ay si Giovanni Boccaccio noong 1313 hanggang 1375. Siya ay matalik na kaibigan ni Petrarch. Ang kanyang pinakamahusay na panitikang pyesa ay ang Decameron, isang tanyag na koleksyon na nagtataglay ng 100 nakakatawang salaysay. Ang pangatlo ay si William Shakespeare noong 1564 hanggang 1616. Siya ay kilala bilang makatan ng mga makta. Siya ay naging tanyag na manunulat sa ginintuang panahon ng England sa pamumuno ni Reyna Elizabeth I. Ilan sa mga sinulat niya ang mga walang kamatayang dula gaya ng Julius Caesar, Romeo and Juliet, Hamlet, Antony and Cleopatra, at Scarlett. Ang pang-apat naman ay si Desiderius Erasmus noong 1466 hanggang 1536. Siya ay prinsipe ng mga humanista. May akda ng In Praise of Folly, kung saan tinuligsa niya ang hindi mabuting gawa ng mga pari at karaniwang tao. Ang panglima ay si Niccolo Machiavelli noong 1469 hanggang 1527. Siya ay isang diplomatikong manunulat na taga Florence, Italia. May akda ng The Prince. Nakapaloob sa aklat na ito ang dalawang prinsipyo na ang layunin ay nagbibigay matuwid sa pamamaraan at wasto ang nilikha ng lakas. At ang panghuli ay si Miguel de Cervantes noong 1547 hanggang 1616. Sa larangan ng panitikan, isinulat niya ang nobelang Don Quixote de la Mancha, aklat na kumukutya at ginagawang katawa-tawa sa kasaysayan ng mga kabalyero noong medieval period. Ang pangalawa sa mga larangan ay ang larangan ng pinta. Ang panguna ay si Michelangelo Buonarroti noong 1475 hanggang 1564. Siya ay ang pinakasikat na skulptor ng Renaissance. Ang una niyang obra maestra ay ang estatwa ni David. Sa paanyaya ni Papa Julius II, ipininta niya si Sistine Chapel ng Katedral ng Batikano. Ang kwento sa banal na kasulatan tungkol sa pinagmulan ng sandaigdigan hanggang sa pagbaha. Pinakamaganda at pinakabantog niyang nilikha ang La Pietà, isang estatwa ni Kristo pagkatapos ng kanyang krusipikasyon. Ang pangalawa naman ay si Leonardo da Vinci noong 1452 hanggang 1519. Ang hindi makakalimutang obra maestra niyang Huling Hapunan or The Last Supper, na nagpakita ng huling hapunan ni Kristo kasama ang kanyang 12 disipulo. Isang henyong maraming nalalaman sa iba-ibang larangan. Hindi lang siya kilalang pintor, kundi isa ring arkitekto, iskultor, inhenyero, imbentor, siyentista, musikero at philosopher. Ang panghuli sa larangan ng pagpinta ay si Rafael Santi noong 1483 hanggang 1520. Siya ay ganap na pintor, perpektong pintor, pinakamahusay na pintor ng Renaissance. Kilala sa pagkakatugma at balanse o proporsyon ng kanyang mga likha. Ilan sa kanyang tanyag na gawa ang obra maestrang Sistine Madonna, Madonna and the Child,
at Alba Madonna. Ang pangatlo ay ang larangan ng agham. Ang panguna sa larangan ng agham ay si Nicolaus Copernicus noong 1473 hanggang 1543. Inilahad ni Nicolaus ang teoryang heliocentric, ang pag-ikot ng daigdig sa aksis nito kasabay ng ibang planeta at tumiikot din ito sa paligid ng araw. Pinasinungalingan ng teoryang ito ang tradisyonal na pag-iisip na ang mundo ang sentro ng sansinukob, na matagal ding tinagkilik ng simbahan. Ang pangalawa ay si Galileo Galilei noong 1564 hanggang 1642. Siya ay isang astronomo at matematiko noong 1610. Malaki ang naitulong ng kanyang naimbentong teleskopyo para mapatotohanan ang teoryang Copernican. Ang panghuli sa larangan ng agham ay si Sir Isaac Newton noong 1642 hanggang 1727. Siya ay ang higante ng siyentipikong Renaissance. Sanayon sa kanyang batas ng Universal of Gravitation, ang bawat planeta ay may kanya-kanyang lakas ng grabitasyon at siyang dahilan kung bakit nasa wastong lugar ang kanilang pag-inog. Ipinaliwanag niya ang gravitasyong ito ang dahilan kung bakit pumabalik sa lupa ang isang bagay na inahagis pataas. Sound a little bit ridiculous, but